Hi guys! Welcome back to my channel! So today's video, papakita ko naman sa inyo ang isa pang trabaho ko dito. Hindi lang yung paglalaba, pamamalansya, pati na rin talaga ang paghuhugas ng pinggan at mga pinagamitan dito sa my cheese factory. Was machst du? Schau, wie du arbeitest. Ein Film von dir? Ja, dass meine Familie auch Fernsehen. Wir arbeiten hier in der Schweiz, ja. Eto nga't may kasamahan ako dito, kasamahan ko sa trabaho ang nakakita na ako ay nagbibideo at nagtanong kung anong ginagawa ko, kung bakit ako nagbibideo. Ang sabi ko, nagbibideo ako para ipakita din sa pamilya ko sa Pilipinas kung anong trabaho ko dito, kung anong ginagawa ko dito. Hindi ko pa sinasabi sa kanila na nag-YouTube ako, na nag-upload ako ng mga video sa YouTube. Hindi naman nila ako pinagbawalan kasi hindi naman bawal mag-video dito, basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Dito sa may Bern, Switzerland ay German ang usapan namin. So salitang German ang ginagamit namin sa pakikipag-conversation. Marunong na rin ako magsalita ng German, hindi nga lang perfect at mayroon pa rin ako nalilimutan na salita na German na talagang minsan tinatanong ko pa kung anong ibig sabihin nun, pero okay lang kasi naintindihan naman nila at kahit pabalok-baloktot yung German ko ay naiintindihan naman nila. Nakakapagsalita rin ako ng German at nakakaintindi ng German. Pero may time na minsan hindi ko naintindihan yung sinasabi nila. So, ang ginagawa ko ay tatanungin ko na lang uli kung anong sinabi nila. O kaya may time na may salita na hindi ko alam. So, minsan talaga tinatanong ko kung anong ibig sabihin nun at maswerte naman talagang matyaga silang magpaliwanag kung anong ibig sabihin nung salita. Mababait nga yung mga kasamahan ko dito sa trabaho, dito sa my cheese factory sa Switzerland. At kahit yung mga boss ko talagang mababait din. Minsan nga tinatanong pa ako nila kung okay lang ba na yun ang gawin ko. Ang lagi ko naman sagot ay okay lang at wala namang problema sa akin kahit anong trabaho ang ibigay. Kasi maganda naman ang trabaho dito kahit na maglinis ka lamang. At maayos din ang pasweldo naman nila dito at may libre pa kaming lunch, breakfast, lunch at merienda. Dito nga sa trabaho ko sa pabrika ng cheese dito sa Switzerland ay may 4 kaming break time. 2 sa umaga at 2 sa hapon. Yung 4 na break time na yon ay bayad nila, bayad ng company. Ang hindi lang nila bayad na break time ay kapag 1 hour lunch break. Masaya nga dito magtrabaho kasi bukod sa mababait yung mga kasama ko at mga boss ko ay madalas din kami ditong nagbibiruan. So game na game din sila para sa mga biruan at ang kagandahan nito ay wala kaming pikunan. So, balik tayo sa aking ginagawa dito sa aking paghuhugas. So, itong time na nga nito ay talagang nagmamadali na ako. Medyo na-stress ako dyan kasi sobra talagang dami ng hugasin. Bukod dun sa pinagkainan ng breakfast at nung merienda at saka yung lunch, talagang napakarami ng hugasan. Marami rin kasi kami dito mga katrabaho, kasamahan sa trabaho, na dito rin kumakain ng breakfast, merienda at lunch. Kaya marami talagang hugasan at saka yung pinagamitan ng aming cook. Meron kami ditong cook na araw-araw nagluluto. So iyon ay hinuhugasan ko rin. 2 tao talaga dito ang nakatoka sa hugasan. Pero ngayon ay mag-isa ko lang tong ginawa kasi yung mga nakatoka dito na maghuhugas ay nasa bakasyon. So, kapag walang tao dito na nakatoka, ako yung sinisingit ng aking amo dito na maghugas. Medyo nakakapagod nga rin itong trabahong ito kasi mainit dito sa hugasan. At bukod sa hugasan ko to ay ipapatas ko rin ito sa kanilang mga lagayan. Ha? Das? Das meine Familie auch sehen. Die arbeiten nicht. Nein, nicht direkt. Ja, weil die denken, ich bin Millionär hier und habe gut schon gesehen.
Ja, dass die wissen ja, was ich mache hier, die glauben nicht, dass ich alles hier mache und arbeiten hier zusammen. Ja. Yes, they say happy. Meron pang isang katrabaho ko ang nakakita na nagbibideo ako. Nagtanong siya kung naka-live ako at bakit ako nagbibideo. Ang sabi ko naman ay nagbibideo ako para sa aking pamilya, para makita kung anong ginagawa ko dito. Kasi akala ng pamilya ko ako ay mayaman dito sa Switzerland at maraming pera. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ipakita sa pamilya ko na lahat ng pera na pinapadala ko ay pinaghihirapan ko ng sobra-sobra dito. Hindi talaga madaling kumita ng pera, lalo na dito sa ibang bansa, talagang kayod kalabaw ka dito. Dito kasi sa Switzerland ay talagang malaki ang swelduhan kaysa diyan sa Pilipinas. Kaya lang kapag single mother ka at may sarili kang apartment, kailangan mo rin magbayad ng apartment, at dito nga sa Switzerland ay talagang mahal ang mga apartment. Mahal ang bilihin at mahal din yung binabayad namin para sa aming health insurance, at malaki din ang binabayaran namin na tax dito. Minsan nga pag nakasweldo na kami ay wala na halos natitira sa amin kasi sobrang daming binabayaran ng bills. Kaya minsan hindi rin ako nakakapagpadala sa pamilya ko sa Pilipinas kasi yung sinusweldo ko at budget namin ng mga anak ko dito buwan-buwan ay kulang na kulang pa sa amin. Minsan nga nakakautang pa ako sa aking kaibigan kasi talagang wala na akong budget at kailangan kong pakainin ang aking mga anak. Minsan isang linggo na lang wala na talaga akong budget. Wala na akong pambili ng pagkain dito. So kailangan ko talagang mangutang. Minsan nga kahit anong tipid ko ay talagang kulang na kulang pa rin ang budget namin. Minsan kasi may mga pangangailangan yung mga anak ko na kailangan ko talagang bilhin. Hindi ko na nga minsan nabibilihan ang sarili ko kasi nga talagang kulang na kulang ang aking budget. Buti na lang may mabuti akong kaibigan dyan na nagpapahiram sa akin at binabalik ko rin naman kaagad kapag nakasweldo na ako. Ito nga yung madalas ko sinasabi sa sarili ko at sa inyo na minsan gusto ko nang sumuko pero walang susuko. Minsan nga sinasabi ko sa sarili ko na pagod lang ito. Itutulog ko na lang ito mamayang gabi. Ang mahalaga ay may trabaho ako at naibibigay ko ang pangangailangan ng aking mga anak. Mahirap man pero ganun talaga ang buhay. Minsan i-enjoy ko na lamang kaysa naman sa ma-stress ako sobra-sobra. Minsan panay positive na lang yung iniisip ko para hindi talaga ako ma-stress. Pero minsan naiisip ko na maswerte pa rin ako kahit nandito ako sa ibang bansa, at least kasama ko yung mga anak ko dito. Dito ka natatapusin ang aking vlog and I hope na nag-enjoy kayo sa aking mga kwento. And please like and subscribe and share my video. Thank you so much for watching. Bye!